Breaking news! 5 bagong barko ng Philippine Coast Guard makakatulong na labanan ang pagiging agresibo ng China na pangharas nito sa West Philippine Sea. China, gulat na gulat sa ginawa umano ng Japan sa Pilipinas. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Ilonggo, Please subscribe subscribe and like. and share. Ayon naman sa balita, makakatulong ang 5 bagong barko, capital ship ng Philippine Coast Guard na palakasin ang pagtugon ng bansa sa mga tensyon sa West Philippine Sea, ayon umano sa Department of Transportation. At ayon pa dito, ang response vessel na nakuha umano sa ilalim ng Maritime Safety Capacity Improvement Project sa Phase 3 ay makakatulong sa pagprotekta sa mga mangingisdang Pilipino sa loob ng exclusive economic zone ng bansa at palakasin ang kakayahan sa pagtugon sa kalamidad. At ayon pa dito, ang mga multi-role na sasakyang na ito ay ginawa ng Japan ay magiging mahalaga para sa estratehikong pagtugon ng Philippine Coast Guard sa mga tensyon sa West Philippine Sea. At ayon pa sa nakalat nating impormasyon, napakalaking tulong ito ang 5 barko mula sa Japan na 97 ng metro ang haba. Kaya napakalaking tulong ito dahil sa ngayon, ang China nagpatupad na naman ng bagong batas na kapag may lumagpas umano sa kanilang mga teritoryo ay huhuliin umano ng China at iditin ito ng 60 na araw. Kaya kailangan talaga na karagdagan pang mga vessel ang ating Philippine Coast Guard para mabantayan ang ating karagatan, lalo na umano ang mga mangingisdang Pilipino. Dayon pa sa nakalat nating impormasyon, ang Scarborough Shoal ay isa sa mga inaangkin umano ng China na kanila daw yan teritoryo. Kaya yan umano mga kababayan, kailangan mag-ingat ng ating mga mangingisdang Pilipino dahil yan ay pasok pa sa exclusive economic zone ng bansa. Baka dyan din umano, ipapatupad umano ng China ang sinasabi nitong trespasser na kapag lumagpas ang mga mangingisdang Pilipino ay hulihin umano ng China kahit yan umano ay pasok sa exclusive economic zone ng bansa. Kaya walang karapatan umano ang China na ipatupad ang ganyang batas, ang trespasser na yan, dahil yan ay pasok sa exclusive economic zone ng bansa. At ayon pa nga sa nakalat nating impormasyon, ang 5 bagong sasakyan pandagat ay magiging karagdagan sa 12 Japanese mid vessel sa Philippine Coast Guard. Kabilang nga dito ang BRP Teresa Magbanwa at ang BRP Gabriel Silang na parehong 97 metro. Ang mga modernong asset na ito ay matagal nang inaasahan ay ito'y tiyak na magpapalakas umano na moral ng suporta ng mga Pilipino sa ating mga frontliners. At ayon pa dito, noong Mayo 17 nilagdaan umano ni Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Indo-Exchange Note para sa pagkuha ng 5 sasakyang pandagat bukod sa pagpupundo sa sinasaklaw umano ng kasunduan ang pagbuo ng mga kinakailangan pasilidad ng suporta para sa Philippine Coast Guard upang mapabuti ang mga kakayahan nito sa pagtugon umano sa mga transnational na krimen. At ayon pa sa nakalat nating impormasyon, ang pagkakaroon umano ng 5 bagong barko ng Philippine Coast Guard na 97 metro na multi-role vessel ay magiging malaking tulong sa pagbantay at pagprotekta sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang mga barkong ito ay may kakayahan na magpatrolya sa West Philippine Sea, Rais at iba pang mga lugar sa exclusive economic zone ng bansang Pilipinas. Ang mga barkong ito ay bahagi ng proyektong Maritime Safety Capability Improvement Project ng Phase 3 ng Department of Transportation. At ayon pa dito, ang BRP Teresa Magbanwa at ang BRP Melchor Aquino na parehong 97 metro na MMRB ay ilan lamang sa mga barkong ito na may maximum speed na hindi bababa umano sa 24 knots at endurance na hindi bababa sa 4,000 nautical miles. Ang mga barkong ito ay may mahalagang papel sa pagtugon sa mga maritime incident, search and rescue operation ng maritime law enforcement at iba pang humanitarian assistance disaster response operation. Bilang mga modernong barko na mga mataas na kakayahan at teknolohiya, ang mga ito ay magiging instrumental sa pagsasagawa ng mga regular na pagbabantay at pagprotekta sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea upang mapanatili ang seguridad at kaligtasan at soberenya ng bansa sa mga lugar na ito laban sa anumang potensyal na banta o pag-aabuso mula sa ibang bansa. Dahil sa ngayon, patuloy ang pagiging agresibo ng mga barko ng China sa panghaharas sa mga barko umano ng Pilipinas, lalo na sa Philippine Coast Guard, dahil sa patuloy umano na pangharas ng mga barko ng China. Kaya napakaganda ang pagsuporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines na mapalakas pa ang depensa ng bansa, lalo na umano
ang mga kagamitan pandigma, lalo na pagdagdag ng mga barko umano ng Philippine Coast Guard at ang Philippine Navy. Suportado ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At ayon pa sa nakalat nating impormasyon, pinaghahanda na umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga sundalo dahil sa patuloy na pananalasa umano ng China sa ilan sa mga teritoryo na paghahari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kailangan na daw umano maghanda dahil sa ngayon, hindi dapat tayo maging kampante sa mga ginagawa umano ng China ngayon na pangaharas sa mga barko umano ng Pilipinas diyan sa may West Philippine Sea. Samantala, nakahanda naman umano ang Philippine Marine na mga sundalo na nakabantay umano sa BRP Sierra Madre dahil ayon umano sa balita, tinatangka umano ng China na hatakin ang BRP Sierra Madre dahil yan umano ay isa sa mga outpost umano ng Pilipinas diyan na teritoryo at pag-aari pa ng Pilipinas ang tinatayuan umano ng BRP Sierra Madre. Subalit ang China ay namimilit umano na ipatanggal umano sa Pilipinas ang BRP Sierra Madre. Subalit ang ating mahal na Pangulo ay hindi papayag na tanggalin dahil yan ay isa sa mga outpost umano ng Pilipinas na tanda na yan ay isa sa mga teritoryo pa na pag-aari ng Pilipinas. Kaya nakahanda ang Philippine Marine sa anumang posible na mangyari o pagsugod ng mga barko ng China sa BRP Sierra Madre. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito at sa iba pang mga balita? Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.